Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang advice ni Senator Zubiri kay Senator Risa Hontiveros na huwag niya basta-basta ipaaresto yung cite in contempt ni Pastor Quiboloy. So ibig sabihin may pag-asa pa si Pastor Quiboloy. Okay. Gusto ko lang maggawa ulit ng disclaimer. Yung ating The General's Opinion, simula pa nung linggo, na hack na ito, hindi na ako nakaka-upload ng mga bagong videos doon. Although napapanood nyo pa rin ang mga videos doon, kaya lang, dahil na-hack, napalitan nila ang aking password, hindi ko ma-open. So kung may mag-upload dyan ng panibagong video, na later on makakasama sa akin, ay hindi ko in-upload yon. In-upload yun ng hacker. Okay, advertisement lang sa gustong makatikim ng tablia o dark chocolate 100% pure cacao. Dito pa rin kayo mag-order, magtawag o mag-text 0916-9000-997. Okay, dito sa Inquirer na balita, title is Zubiri advises order to Quiboloy, that is in Supreme Court ruling. So in effect, pinaalalahanan ni Senator Zubiri si Senator Hontiveros na may ruling na ang Supreme Court tungkol dyan, na huwag niyong basta-basta ipaaresto si Pastor Quiboloy dahil baka mapapahiya tayo sa Supreme Court, kaya may ruling na eh. Okay, doon sa effort ni Senator Padilla na i-block yung cite in contempt order, nabigo siya. 5 senador lang ang pumirma. Dapat sana 8. So sino-sino yung pumirma? Padilla, Senator Amy Marcos, Mag-inang Villar, at saka si Senator Bongo. So 5 lang, kulang ng 3. So ngayon, tuloy na yung cite and contempt order. Kasi kulang ng 3 yung effort ni Senator Padilla. Kaya lang, mabuti na lang at marunong, wise si Senator Zubiri. Sabi niya, exert all legal remedies para hindi tayo matulad sa Parmali. Kasi nung panahon ni PRRD, nagkaroon ng Senate investigation, tapos sinite in contempt nila yung mga Parmali executives. Kaya lang, ang Parmali executives nag-appeal sa Supreme Court. So, bago lang, last year, lumabas yung decision ng Supreme Court na hindi nasunod ang due process. So, ano ang due process? Hindi na-exhaust ang all legal remedies. Ang legal remedy na dapat gawin ng Senate Committee on Women and Gender Equality, mag-issue ng show cause order. Okay. So ito na. Ang Senado ngayon, nagbigay na ng show cause order para kay Pastor Quiboloy. Ano yung show cause order? Parang paliwanag ba? Magpaliwanag si Pastor Quiboloy through writing, through his lawyer, kung bakit hindi siya makaka-attend sa Senate hearing. So sabi ni Senator Zubiri, kung hindi satisfied ang Senado sa kanyang paliwanag, that's the only time na mag-effect yung cite in contempt, at that's the only time na pwede nang ipa-aresto si Pastor Quiboloy. So, ibig sabihin, may pag-asa pa. Pwede pa. So, the ball
is now on the hands of Pastor Kibuloy and his lawyers. Dapat maipaliwanag nila ng maganda. Dapat ma-convince nila ang Senado na hindi siya talaga kailangan pang mag-appear sa Senate hearing na yon, Senate Committee. Okay, so ano ang magandang ipaliwanag ni Pastor Kibuloy? Ako, nakikita ko lang dyan is yung meron ng na-file na kaso ng DOJ. Kasi yung allegation kontra kay Pastor Kibuloy, child abuse, diyan na-file na sa Davao City. Order yan ng Department of Justice. Ano yung iba pang allegation? Human trafficking, na-file na rin sa Pasig City ng korte. So, yun na yun. To me, yan, magandang irason kasi ang Senate, in aid of legislation man lang yan, hindi man sila ang mag-trial. So, ang final say is yung korte kung meron nga bang nagawang kasalanan si Pastor Kibuloy as alleged by the testimonies. Ano pa? Security? I don't know. Kung ano pang mga ano. Anyway, bahala na si Attorney Topacio. Naniniwala ko sa wisdom ni Attorney Topacio para makagawa siya ng magandang paliwanag para ano. And then, isa pa di ba mayroong kondisyon na pwedeng mag-appear si Pastor Kibuloy kailang Zoom. Baka pwede yun. Kailang ganun pa rin Trial by publicity pa rin ko. Maalala ko si BP Sara sa rally sa Liwasang Bonifacio kagabi. Nabanggit ni BP Sara na ang nangyayari ngayon sa Senado is trial by publicity kontra kay Pastor Kibuloy. So, kung ako mapapahiya lang sa pag-appear ko sa hearing, either personal appearance or by Zoom, kung mapapahiya lang ako, bakit pa ako magpapakita? So, palagay ko, hindi pa rin mag-appear si Pastor Kibuloy kahit Zoom. Kasi, so hintayin natin yung I think, hindi ko alam kung may deadline ba yung pag-submit ng explanation. Okay. So, ulitin ko nung kasagsagan ng Senate investigation, I think si Senator Richard Gordon ang yung chairman ng Blue Ribbon Committee noon. Yung pinakulong nila ang executives ng Parmali na inakusahan ng katiwalian. Believe din ako sa Supreme Court. So, ako, malaki ang tiwala ko sa ating justice system talaga. It's working. Meron pang isa, yung aktivista, Jade Castro na ikulong dahil may warrant of arrest. But then, nung in-examine ng korte, yung warrant of arrest, invalid. So, pinalayas. Pinakawalan yung aktivista, Jade Castro, na kulong. So, buhay na buhay po ang ating justice system. Again, i-relate natin sa ICC na dapat hindi makialam ang ICC sa ating bansa dahil functioning po ang ating justice system. Medyo mabagal nga lang,
kailang nandyan pa rin. Gumagana. Sana mapadali lang para hindi naman kawawa yung mga naghihintay ng resulta ng kanilang mga kaso. So, good luck kay Attorney Topacio at Pastor Kibuloy. Sana makapag-submit kayo ng magandang paliwanag na hindi mag-appear si Pastor Kibuloy sa Senate hearing. And salamat kay Senator Robin Padilla sa kanyang effort na i-block yung arrest order, kaya lang nagkulang yung kanyang perma, 5 lang. Tandaan na natin, itong 5 senador na ito, kaibigan ni Pastor Kibuloy, Jaime Marcos, Mag-inang Villar, Bongo, and of course si Padilla.